Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Hub, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 14. Ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak, namumukadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Kaya Panginoon, bakit kailangan niyo pang bantayan ng ganito ang tao? Gusto niyo pa ba siyang hatulan sa inyong hukuman? May tao bang nabubuhay na lubusang matuwid? Wala, sapagkat ang lahat ay ipinanganak na makasalanan. Sa simula pa'y tinakda niyo na kung kaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao at hindi siya lalampas sa itinakdang niyong oras sa kanya. Kaya hayaan niyo na lamang siya para makapagpahinga naman siya katulad ng isang manggagawa pagkatapos magtrabaho. Kapag pinutol ang isang puno, may pag-asa pa itong mabuhay at tumubong muli. Kahit na matanda na ang ugat nito at patay na ang tuod, tutubo itong muli na parang bagong tanim kapag nadiligan. Pero kapag ang tao'y namatay, mawawala na ang lakas niya. Pagkalagot ang hininga niya, yun na ang wakas niya. Kung papaanong bumababa ang tubig sa dagat at natutuyo ang mga ilog, gayon din naman ang tao'y namamatay at hindi na makakabangon pa o magigising sa kanyang pagkakatulog hanggang sa maglaho ang langit. Panginoon, itago niyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay hanggang sa mawala ang galit ninyo sa akin. At saka niyo ako alalahanin sa inyong itinakdang panahon. Kung mamatay ang tao, mabubuhay pa kaya ito? Kung ganoon, titiisin ko ang lahat ng paghihirap na ito hanggang sa dumating ang oras na matapos ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, kami ay narito sa iyong harapan upang ikaw o Diyos ay aming sambahin sa magandang umaga ng Martes. Salamat Panginoon sa isang gabing nagdaan na kami iyong binigyan ng magandang pagtulog. Iniingatan mo kami habang kami ay natutulog. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. At muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Diyos, patuloy naming tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan ng may mga karamdaman. Hindi ko man sila kilala, Panginoon. Ang kanilang mga pangalan, hindi ko kilala. Pero ikaw, O Diyos, ang nakakaalam kung sino-sino sila, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na abutin mo ang kanilang mga katawan upang ito, Diyos, ay manumbalik ang kanilang lakas at gumaling dahil sa iyo, O Diyos, na aming Panginoon, na siyang manggagamot ng lahat ng mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na maaari ngayon lamang
pa sila umuwi sa kanilang tahanan mula sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, lalong-lalo na kung sila ay nagmamaniho ng motorcycle. Lord, ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan hanggang sila, O Diyos, ay makarating ng matiwasay sa kanilang mga bahay. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo. Muli ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa mga kalsada, ang mga tagalinis ng kalsada, O Diyos, ang mga traffic enforcer na sa panahon ay mainit, O Diyos. Tulungan mo sila, pandungan mo sila ng iyong banal na Espiritu upang hindi sila mainitan, Panginoon. Lord, gayon din po itinataas namin ang aming mga kaibigan na merong mga dinadarang dalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, aliwin mo po sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng kaaliwan sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa inyo, nagsishare ng mga salita mo, Diyos, upang paabot sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, na sila ingatan mo, O Diyos, sa kanilang paghahayo. Panginoon pang Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang buhay ay maikli, kaya ilaan natin ito sa ikadakila ng Panginoon. Sa buhay nating mga kabataan, kasi ako'y naging kabataan din, mga kaibigan, nasabi kong ini-enjoy natin ito dahil naniniwala tayo sa kasabihang you only live once. Pero, mapapaisip ka na lang talaga habang nananalangin. Napakaikli pala talaga ang buhay ng isang tao. Minsan, di pa natin kontrolado yung buhay natin. Anytime, pwede tayong mawala sa mundo. Ngunit, gaano ba tayo kahanda, kaibigan? Gaano tayo kahanda? Kung sakaling tayo ay lumisan sa mundong ito, inialay ba natin ang buhay natin sa ikadadakila ng ating Panginoon? Sa totoo lang, napakahirap mamuhay ng Kristiyano. Hindi pinangako ni Jesus na kapag sinundan natin siya ay parang masarap ang buhay. Nawa gamitin tayo ang bawat sandali ng ating mga buhay sa ikakadakila ng Panginoong Hesukristo. Ang teenager, sa isang bataan, marami na rin akong naranasan na problemang kailangan kong bigyan ng matinding atensyon. Gaya na lang ng pagdidesisyon ko para sa sarili ko at para na rin sa kinabukasang gustong mangyari ng mga magulang ko para sa akin. Dito ko rin naranasan kung gaano kahirap gumawa ng isang desisyon alam mong dapat natin gawin bilang isang teenager at mabuting anak sa magulang. Hindi man sa lahat ng oras ng mga magulang natin ay naibibigay nila sa atensyong gusto mong makuha. Nandiyan naman sila
sa tabi mo kung talagang kinakailangan mo ng tulong nila. Dito mo rin mararanasan bilang isang teenager na dapat tumayo na sa sariling paa, na wala na lamang nakabatay sa iyong mga magulang ang lahat ng gagawin mo. Gagawin natin. Makakaranas din tayo ng iba't ibang klaseng feelings bilang isang teenager. Kasi unti-unting nadidevelop yung feelings natin habang tayo ay tumatanda. Hindi mo man maikaila sa iba ang tunay mong nararamdaman kapag ikaw ay may problema, dahil may ibang tao kasing madaling makahalata. Kaya sa kahit anong paraan man ay gusto nilang makatulong sa atin para na rin mabawasan ang bigat ng problemang dinadala na sa ating mga dibdib. Kaya't ayos na rin maraming makakaalam, mga kaibigan, ang tunay mong nararamdaman, kasi nandyan sila para tulungan ka at para na rin mas mapadaling gawin mo ang desisyong nararapat gawin. Hindi man para sa iba, kundi para na rin sa sarili mo. Maikli lamang ang buhay, mga kaibigan. Mabilis umiinog ang panahon. Huwag na nating gugulin ang ating oras sa galit o inis, mga kaibigan. Huwag nating gugulin ng lahat ng oras ang ating mga galit o inis. Humingi tayo ng tulong sa Diyos upang tayo'y makapagpatawad at magmahal. Ay hindi nagpapatawad, ay hindi pamalaya. Ang hindi marunong magmahal ay hindi pa lubusang nakakakilala sa Diyos. Yun ang totoo, kaibigan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Noong ang Panginoon ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niya ang tao. Pinatawad niya ang tao. Noong ang Panginoon ay namatay sa krus, pinatunayan niya na ang kanyang dakilang pag-ibig para sa tao. Ikaw naman, o tao, kailangan ka magpapatawad. Kailangan kang magmahal. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig na patuloy mong ibinigay sa amin. Kahit hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig na yan, pero ikaw, O Diyos, ang siyang tumubos sa amin doon sa krus dahil sa pag-ibig mo sa iyong mga anak. Panginoon, naway kami, O Diyos, ay maging katulad mo, makasunod sa iyong kalooban, upang kami, O Diyos, ay marunong magpatawad at magmahal sa aming kapwa. Tanggalin mo po ang galit at isip sa aming mga puso, upang kami, Panginoon, ay makalakad ng matiwasay na may pagpapatawad at pagmamahal sa aming kapwa. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong idinadalangin ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita, na sila ay pagpalain mo. Ingatan mo sila, Panginoon, kasama ng kanilang buong sambahayan.
Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kaibigan, at ingatan ka niya. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, kaibigan, at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.